Hindi talaga ako uma-attend sa hearings. Why? Why would I answer to a speaker implicated in a bribery case Naku on po! record in a court case? Why would I answer to a member of hanggang ngayon, hindi ko alam bakit Sige member pa ito laban! ng GP House of laban! Representatives convicted of child abuse for congressman and speaker. So, wag niya akong pagsabihan kung ano yung Naku. dapat kong gawin. Kumusta ho kayo lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Muli ho tayong nagbabalik sa panibagong reaction video. At dito sa video na to, pag-usapan naman ho natin itong mga banat nitong si Congressman Paulo Duterte dito kay Franz Castro. At para doon sa mga nanggigipit dito kay Vice President Sara Duterte, kung sakaling merong mangyari dyan sa Ali, dyan sa Batasang Complex, naku, wala kaming ibang sisisihin kundi yung mga congressman na nanggipit dito kay BP Sara. Napabalita na ho, di ba, dun sa naunang video natin, na kung saan noon daw hong papasok, di umano dyan sa Batasang Complex, itong si Vice President Sara, hinarangan daw at hindi daw pinasama yung kanyang security personnel. Pero bago ang lahat ng yan, gusto ko muna natin pasalamatan yung mga kababayan natin na napakatindi kong sumuporta sa mga ginagawa nating reaction video. Dito kay Ma'am Arisa yan, maraming salamat ho sa napakatinding suporta niyo sa mga ginagawa nating reaction video dito. Napakalaki yung tulong ng mga pakulay nyo dyan sa comment section. Again, isang like at isang subscribe, okay na ho tayo dyan. Heto na nga mga kababayan, pati itong si Congressman Pulong hindi na ho naitago ang kanyang pagkadismaya sa palakad dyan sa House of Representatives. Ito ho ang banat niya, kaugnay dyan sa pananatili nitong si Vice President Sara Duterte dyan sa House of Representatives. Kung mamatay yung Vice President dyan sa opisina ko, sa Kamara, wala tayong magawa. Desisyon niya yan. Kung gusto niya dyan mag-opisina, di wala tayong magawa. Who's to blame kung gusto niyang mamatay dyan? Talaga ho atang meron ho atang mga plano dito kay Vice President Sara Duterte. At balita ho natin, ito daw hong si BP mananatili dyan hanggang ngayong taon na to, hanggang sa New Year, no? Diyan ho magpapasko at bagong taon. Itong si Vice President Sara Duterte, dyan ho siya mag-uopisina. Dyan sa opisina nitong si Congressman Paulo Duterte. Kasi nga naman mga kababayan, talaga hong pinasok nitong si BP Sara, itong House of Representatives. Alam, hindi ho kasi nila hindi ho nila alam kung anong susunod na hakbang nitong si BP Sara. Ganon gusto nyong i-contempt yung mga tauhan ko Okay, sige. Etong opisina ng kapatid ko, dito ako mag-uopisina hanggang matapos tong taon na to. Ngayon, araw-araw nyo makikita dyan si BP Sara. Pero, hindi siya dadalo dyan sa mga pagdinig sa House of Representatives. Paano ba yan, Franz Castro? Huwag ka lang magpakita kay BP Sara dyan sa House of Representatives. Baka masampal ka yan. O di naman kaya, masabunutan ka yan. Ayaw ko kasi si Franz Castro. Napakawalang ihaw ng ali na yan. Kaya naman mga kababayan, meron hong banat itong si... ito ho muna. Ito hong banat na to ni Franz Castro dito kay Vice President Sara Duterte. Commentary ako kayo dun sa mga banat na yon itong si Congressman Pulong na kung sakaling merong mangyari dito kay VP Sara, wala ko tayong ibang sisisihin kundi yung mga oportunistang congressman na ginigipit ang Office of the Vice President. Hindi na lang ho itong si hindi si Vice President ang ginigipit nila dito. Ang buong ahensya ang ginigipit nitong House of Representatives na to. Meron hong banat itong si Franz Castro diyan sa punta na yan itong si VP Sara diyan sa House of Representatives para magbigay ng suporta dito kay Attorney Zulaika Lopez. The Vice President has time to visit and even spend the night at the House of Representatives, but apparently has no time to face the committee and explain to the Filipino people how hundreds of millions in confidential funds were spent under her watch. This selective appearance speaks volumes about accountability and transparency. Loko-loko. Hindi mo alam mga pinagsasabi mo. Paano i-explain confidential fund nga? Ano ba hindi maintindihan sa confidential, Franz Castro? Ito ang hirap dito sa alin na to. Akala mo, Franz, alam mo,
Yang lipad nyo ngayon, kayong magkakasama dyan sa Committee on Good Government, feeling nyo, tataas nyo eh. Feeling nyo, lahat na lang kaya nyo. Pero darating yung panahon, pagka naging presidente na si VP Sara, naku po, mag-alsabalutan na kayo. May kalalagyan kayo sigurado. Kahit hindi pa umabot yung 2028 election, pagka itong si Bangag, bigla na lang pumalakdang ganon. Naku po, mag-alsabalutan ka na, madam. May kalalagyan kayo, lalo na yung mga sympathizer ng makakaliwa. Naku, galit na galit dyan si Vice President Sara Duterte. Doon sa mga kagaya nitong si Franz Castro. Meron kayong kalalagyan. Lalo na itong ali na to, sa lahat ng pinaggagawa mo sa Office of the Vice President. Mga kababayan, ang pinoprotektahan na ho ni VP dito, hindi na ho ang pangalan niya. Wala na akong pakialam. Sabi niya, okay lang, siraan niyo ako, no problem. Hindi pa nga sigurado kung tatakbo ako eh. Di ba? Baka nagsasayang lang kayo ng oras nyo, sirain na sira. Di naman pala ako tatakbo ng pagka-presidente, di ba? Yun ang banat niya. Kaso ang problema ho, si BP dito, hindi na lang ho ang apelidong Duterte ang kanyang pinagtatanggol, ang pinoprotektahan ho niya, ang buong ahensya ng Office of the Vice President. Ito na nga mga kababayan, ang banat nitong si Congressman Pulong Duterte dito kay Franz Castro. Anong tingin nila sa Vice President na kriminal? Mayroon nga dyan. Nasa hearing, nasa Quadcom, criminal, convicted, mahilig pang mag-contempt, nagpapakulong, siya ayaw makulong. Sino ho yun? Wala hong iba kung hindi itong si Franz Castro. Wala hong iba kung hindi yang si Franz Castro. Ano ho sila feeling ho nila napakataas nila ngayong mga panahon na to. Pero wag kayong, mga kababayan, wag ho kayong magalit. Hayaan nyo, wag ho kayong mapikon dyan sa mga, dyan sa mga congressman na yan. Panapanahon lang ho yan. No? Ngayong mga panahon na to, kung ano man hong mangyari sa mga pinag-uusapan dyan sa House of Representatives, tanggapin na lang ho natin, lunukin na lang ho natin, ika nga. Wala ho tayong magagawa, ganyan talaga. Ang gawin lang ho natin, ibahagi natin yung mga video, paintindi natin sa ating mga kababayan. Na darating yung panahon, sila naman ho ang ating sisingilin sa lahat ng kabalbalan na pinaggagawa nila ngayong mga panahon na to. Ituloy ho natin. Itong press ko nitong si Joel Chihuahua, kaninang nagpunta dyan, itong si Vice President Sara Duterte. Pakinggan ho natin, continuation ho ito ng pagsasalita nitong si Joel Chihuahua kanina. Ito, pakinggan ho natin to. Po. At yung leniency na binibigay po natin sa ating Vice President, suklian din naman po niya ng respeto sa atin. Yung mga tao po kagaya po ni Sergeant at Arms at yung mga personnel po dito po sa House Rep, ginagawa lamang po yung kanilang trabaho alinsunod po sa guidelines. So, pag may nangyari naman po, unang-una po, si ating Vice President, high profile po yan na personality. Hindi naman po yung ordinaryong mamamayan. Pag may nangyari po dyan, sagutin din po nila yan. So, sana po, wala naman pong masama na makipagtulungan sa amin. Lahat naman po, as long as within the bounds of law, ay ibibigay naman po namin. Ang hinihiling lang po namin, sana po sumunod lamang po. Teka po, meron hong nangyayari ngayong oras na to, meron hong press con itong si VP Sara, pakinggan ho natin to. Ito, sa third floor studio ho ito, pakinggan ho natin ang Zoom meeting nitong si Vice President Sara Duterte sa mga malulupit na mga malulupit na political vlogger. Pakinggan ho natin to. Ito, panoorin ho natin to mga thank you for your time this evening, and thank you for joining us for this press con. And thank you to the DDS communications team for organizing this press conference. Kung pwede lang, pakiusap lang naman sa inyo, hindi na muna ako sasagot ng questions about the committee hearings kasi gusto ko kasi sana na lumabas muna lahat noong mga accusations nila bago ako sumagot para isahan na lang. Kung pwede lang naman, we stick to my stay in the office of Congressman Pulong Duterte and my visits to Undersecretary Zulaika Lopez. But it's up to you. Kayo nang bahala mag-shoot ng questions ninyo. Meron naman tayong moderator. Thank you. Happy Friday, everyone. Okay. Game.
Okay, let's start. Vicky, maybe you want to have a question muna from the guy. OVP, ano mo? OVP. OVP Media, okay na? Ready na kayo? Red, TMC. Can I go first, sir? Right. First question, Marian Enriquez, TV5. Hi, ma'am. Maybe request po sana any statement muna on your visit po dito kay inyo pong Chief of Staff, kay Attorney Zulaika Lopez. Ngayon po, as we speak sa inyo pong press ko, nasan po kayo ngayon? Kamusta po? Magbisita po inyo kay Attorney Zulaika. Sorry for that. Yes. So, maraming salamat, Ma'am Marian. Unahin ko, nasaan ako? Nandito ako sa office ni Congressman Pulong Duterte. Binigyan niya ako ng permission kahapon na magstay at mag-office dito sa kanyang opisina to make it convenient para kung kailangan ako ni Attorney Laika na pumunta doon sa kanya for emergency or at any time of the day, pwede akong magpaalam sa House of Representatives na pupunta ako doon sa kanya. She has expressed fatigue, nausea, lightheadedness. Hindi siya nakapag-therapy kahapon. Meron siyang physical therapy plan kasi hindi siya nakapag-therapy kahapon kasi hindi napayagan. So may mga nararamdaman siya health-wise. And ang gusto niya kasi talaga sana is for her peace of mind, samahan ko siya doon para makatulog siya. But the best alternative namin at this point, sabi ko sa kanya, is for me to stay dito sa office ni Kong Pulong so that anytime na she has a panic attack or an anxiety attack, and she feels, kasi lagi niya sinasabi, nasusuka ako. Although thank God, hindi pa naman siya nasuka or sumuka. But for the past year, 2 beses na rin kasi siya na admit sa hospital sa pagsusuka. So yun. She is in high spirits. Actually, napapatawa ko pa siya. So ibig sabihin, na nagigets pa niya yung mga jokes ko. We divide the time na magkasama kami sa talking about personal things and talking about work. So hinahati namin yung time sa oras sa ganon. Kagabi, suppose ang ni-request ko sa House of Representatives and ginrant naman nila is 7 p.m. to 10 p.m. na meeting dahil nanggaling pa ako ng Davao City. So umabot ako dito, I think mga 8 p.m. na. Nakapag-usap kaming tatlo kasama yung lawyer niya at nakapag-meeting kami for the office kasama yung assistant niya. And then after that, kumain siya. So medyo na ano kami doon, na okay kaming lahat kasi kumain siya. Mahirap siya pakainin ngayon kasi lagi niyang sinasabi, wala akong gana kumain. And galing na ako Davao, so nagkausap din kami, nag-message din kami ng mama niya. And yun din yung pakiusap ng mama niya just to make sure na nothing happened to her. Okay. Marian, any follow-up? Yes, yun yung nangyari kagabi. And then ngayon, kanina I visited twice. Ang schedule ko kanina sa meeting with her was 11. It was a long meeting, a working meeting. So 11 a.m. to 1 p.m. And then sa hapon naman, it was a dinner meeting, 5 p.m. to 6 p.m. So apparently, sabi ng mga assistant niya, she only eats kung nagsasabi ako na kumain na siya. So wala nga daw talagang gana kumain. Although nagpapasalamat din kami kasi marami ding mga tao na nagpapadala ng mga paborito niyang pagkain. Thank you. Ma'am, yes, thank you. Marian, follow-up? Opo.
VP, kasi I understand that Attorney Zulaika po will be detained po dyan sa House until Monday, no? The next hearing po ng Committee ng Good Government. So, you also wrote a letter po dito sa Good Government Committee asking sana na doon po sana kayo makasama mismo si Attorney Zulaika sa detention facility, and dininay po yun as per dito sa letter po ni Chairman Joel Chua. First, what's your reaction on that? Hindi po kayo doon mismo sa detention facility, since ang sabi nga po is hindi naman puro kayo na contempt or kailangan doon. So, will you still be staying there po dyan sa office ni Kong Pulong until Monday? And will you be attending the committee hearing na po? Rerekta na po ba kayo sa Monday? Yes, so unang-una, nagpapasalamat kami kay Congressman Joel Chua dahil sa mga requests, binibigay naman niya yung mga requests ni Yusek Lopez, and yung mga requests ko, sabi ko to visit, subject to their rules doon sa detention center, umuon naman siya. So on that point, nagpapasalamat kami. So ano nga ba yung tanong? Will I be here until Monday? Actually, sa meeting namin kagabi, there is we were initially doing a planning session last night to stay here until after the New Year's. Kasi we were comparing the time period to Ilocos 6, and then ito din yung time period ng Ilocos 6 who spent Christmas and New Year's dito sa detention. So kagabi, yung planning talaga namin was Panibagong sakit ng ulo. Panibagong sakit ng ulo ng mga aso ni Tambalus-lus dyan. Yung iniiwas-iwasan nyo, yung matapang lang kayo sa mga hearing, araw-araw nyo na ho siyang makakasama dyan. Until after the New Year, yung detention. Hanggang next year sila dyan. Because, sinasabi ko naman lagi, no, hindi ko sinasabihan yung mga tao ng Office of the Vice President, umattend kayo, wag kayo umattend. Because after all, sila yung uupo doon, sila yung mapapahiya. And it will be their own mental struggle yung mangyayari doon habang nakaupo sila. So hindi ko sila sinasabihan kung ano yung dapat nilang gawin. Ang sinasabi ko lang lagi, let us know what your decision is so that we can help you. Ang expectation namin, kung dumating si Sec Lemuel Ortonio on Monday, he will be detained kasi meron siyang 2 consecutive contempt orders. And alam niyo naman dito sa Kongreso, no, sila naman kasi nagsasabi kung ilang araw, ilang buwan. So ang preparation namin is until after the New Year. And then the next planning namin is until after Congress adjourns, which is on June. So may mga ganun kami na mga plano. And because nandiyan si Attorney Lopez na detention, because of me, I am here. Okay. Nandiyan siya sa loob, si Yusek Zulaika Lopez, nandiyan siya sa loob because of me. Ako naman kasi talaga yung target ng committee hearings. Correct. Nandito ako sa loob ng office ni Congressman Pulong Duterte because of her in detention. So, expectation namin, pagdating ni Gina Acosta, kung darating man siya, pagdating ni Lemuel Ortonio, ni Sunshine Fajarda, and ni Edward Fajarda, ganun na rin yung gagawin namin. So, kaya nga yung sinabi din ni Congressman Pulong, he gave me permission to stay indefinitely and hold office indefinitely dito sa office niya. Thank you. Marian, okay ka na? Attend ba ako sa Monday? Hindi pa namin napapag-usapan ng lawyers. Kung ako tatanungin, sana wag nang umattend kahit sa Monday itong si VP Sara. Because nakatuto kami kay Yusek Lopez sa ngayon. Thank you po. Pwede Ma'am? po lang.
last one, sorry. VP, you mentioned about your plans spending Christmas and New Year with kung sino pa po yung mga darating. Pero clearly po, ang panawagan po ng komite ni Speaker Romualdez is dumalo na po kung, una, yung 4 po sana, no, na una na pong na-contempt. Kung dumalo lang po sana sila, they can actually terminate na po, no, yung hearing kung maraming may makukuha na po kasi sila information, lalo na po doon sa mga SDO, Specialist Nursing Officers, na sila Fajarda and si Acosta. So sila po yung parang pinaka na-mention na pinakakailangang mga tao. And si Speaker Romualdez even said yesterday po sa ambush na he was reacting about your sentiment na nadamay po, no, naawa po kayo sa inyong mga opisyal dahil nadadamay po sila dun po sa nangyayari and yung pagpo-persecute nga raw po sa inyo. So, ang hamon po niya, kayo na po mismo sana yung dumalo po sa pagdinig at sumagot po dun sa tanong ng mga mambabatas tungkol sa confidential fund. Ano po yung take niyo? Kasi for them, hindi na po to kailangan pa sanang tumagal kung i-urge po sana natin itong mga Marian, opisyal. kindly wrap up your question. If we just urge po itong ating mga officials. Marian, for, kindly wrap up your question. Yun lang po, ma'am. Can you comment on that? Hindi raw po ito tatagal kung Ang haba naman kasi ng tanong mo, madam. papuntahin niyo na po itong 4 na officials niyo and kayo po mismo sana ang sumagot para matapos na raw po itong issue. Okay, sige. Unang-una, nasabi ko na, no, at ulitin ko, noong inimbitahan nila kami, noong October 18 was it? Pumunta ako. Umupo ako doon. Nag-antay ako ng tanong, hindi sila, kahit isa, walang congressman na nagtanong sa akin. Correct. And because I felt na sayang yung oras ko na nakaupo doon, na walang nagtatanong sa akin, nagpaalam ako ng maayos, pinayagan ako ng maayos, nagpapasalamat ako na umalis. So, I am not at their beck and call na tatawagin ka, pauupuin ka doon, gagamitin yung buong araw mo, yung buong oras mo, tapos lang itatanong sa iyo. 'Di ba? Kami may respeto kami sa oras nila, dapat magrespeto din sila sa oras ng mga resource persons na tinatawag nila tapos umuupo doon nang wala namang tanong. Okay? So, I do not understand saan nagagaling yung sinasabi nila na hindi umaaten, hindi sumasagot. Umupo ako, walang tanong. At ang next is, ako na daw dapat ang umupo doon at sumagot, sabi ni Martin Romualdez. Unang-una, I did not vote for Martin Romualdez as congressman. Kung taga-Tacloban man ako, hindi din ako boboto sa kanya as congressman. I do not gave him my trust and confidence as congressman. I did not vote for him as Speaker of the House of Representatives. Diba? So, kilala ko siya as Martin Romualdez, but I did not vote for him for congressman and speaker. So, wag niya akong pagsabihan kung ano yung dapat kong gawin. And then, Speaker! Speaker! doon naman sa 4, lagi kong inuulit-ulit yan. Hindi ako yung uupo doon, sila yung uupo doon, sila yung iinsultuhin, sila yung babastusin, sila yung mamaliitin. So, kailangan yung tao ang mag-decide. Kakayanin ko ba ito o hindi? Kung kakayanin ko ito, pupunta ba ako o hindi? I cannot tell people what to do, especially if it will put them under so much mental stress and torture. So, ang akin lang, kung ano yung desisyon nila, yun yung susuportahan ko. Thank you very much. VP, just to clarify lang po, the first hearing where you attended po, hindi raw po kasi kayo nag-oath, kaya hindi po nila kayo tinanong yung oath po na which you will say the truth and nothing but the truth po. Kaya hindi na po sila nagtanong. Yes, opo. Kasi po, sinasabi ko, unconstitutional yung rules nila. They interchange persons and witnesses doon sa rules nila.
They say inquiry, they interchange inquiry and investigation doon sa rules nila. Walang investigatory prosecutorial powers ang Congress. They can only do in aid of legislation, and they must respect the rights of persons appearing therein. But hindi na natin nakikita yun ngayon. Nakikita nyo kung ano-ano na lang gusto nilang sabihin. Ano bang tawag yan? Defamation. Nakikita nyo, defamation ng pagkatao ng mga uma-attend. Walang rules. Ginagawa nila ng rules as they go along. Wala silang pagrespeto sa Constitution na dapat sumusunod sa Constitution yung rules nila. My position is they have unconstitutional rules. Tinatamad lang talaga ako umakyat doon sa Supreme Court para questionin yung rules nila kasi ang gusto ko, hayaan sila kung ano yung sabi ni Saya pa kung sa ilang ibati, pasagdi na sila. Okay. Next question, Red, Manila Times. Red. Hi, ma'am. Ma'am, good evening po, ma'am. Ma'am, sabi po ni Kong Joel po today and yung mga leadership po, si Dong Gonzales, Manix Dipe, and David Suarez na to put it succinctly, hindi na raw po ginalang yung House of Representatives and parang binastos daw po yung House of Representatives dahil sa pagpunta niyo po doon kagabi kay Atty. Zulaika. Your thoughts po, ma'am, doon sa sinabi ni na Kong Chua and then the House leaders po, ma'am? Yung pagbisita ko last night, nagpaalam ako. It was on paper. Yung pagpaalam ko na I was requesting for a meeting 7 p.m. to 10 p.m. Ang hindi ko lang nalagay doon kung bakit. Kasi nanggaling ako sa Davao City and yung flight ko arrived 5:30 p.m. Took me 3 hours, 2.5 hours to get to Batasan. Kaya 7 to 10 p.m. yung ni-request ko. But nag-request kami ng meeting na pinayagan naman nila. Ma'am, kasi po parang sinasabi po nila na parang ano daw po yun eh. The word they said was parang sinugod nyo daw po. Yun yung word na pagkakasabi nila. Parang sinugod nyo daw po yung House of Representatives daw po. I mean, your reaction lang po, ma'am. Kasi parang ang dating po sa kanila, parang kayo bro, sumusugod daw po kayo, pumapunta po kayo, pero sa mga hearings, hindi daw po kayo nagpa-participate. Pumunta po kayo kay former President Duterte sa Quadcom, pumunta po kayo kay Yusek Lopez, pero sa mga hearings daw po hindi po kayo pumupunta. Yes, tama yon. Tama yan. I don't know kung sugod ang tama na word doon dahil nagpaalam naman ako at pinayagan nila ako. Pero tama yon. Hindi talaga ako umaattend sa hearings. Why? Why would I answer to a speaker implicated in a bribery case on record in a court case? Why would I answer to a member of hanggang ngayon, hindi ko alam bakit member pa ito ng House of Representatives convicted of child abuse, taking IP children doon sa amin sa Davao City, dadalhin sa Manila. Grabe, diba? grabe. Why would I answer to a member of the House of Representatives na merong utang? It's about time. It's about time, my friend. Sa aking husband ng 9 million dahil sa isang case. So why would I answer to them? Why would I answer to a member of the House of Representatives na ang tatay niya mismo, na may screen cap ako, nagsasorry sa ginagawa ng anak niya. Alam niyo, hindi pa umabot sa buhay ko na nagsorry ang tatay ko kanino man sa ginawa ko. Pero this member of the House of Representatives, tinetext ako ng tatay, I'm sorry. So why would I answer to him? Nagsasorry yung tatay. Ibig sabihin may ginagawang mali yung anak. Diba? So why would I answer to them? I'm here because of Saludo, VP, saludo. Yusek Lopez, and I will be here for Gina, for Lemuel, for Sunshine and Edward, and whoever magagaling sa Davao na ipapatawag nila. I understand si Barbara, si Carla, ipapatawag nila, si Bandiding papatawag nila. I will be here for them. And all the rest na makontempt,
I will be here for President Duterte, but I will not be, no, I will not answer to members of the House of Representatives, especially sa may utang ng 9 million sa hindi naman sa pamilya namin, sa law firm ng husband ko. That is 9 Grabe, magbayad ka, 9 million is 9 million. Anak ng toko, nakakahiya kayo. million na dapat ini-enjoy ng pamilya namin, pero hindi niya binabayaran. Grabe, nakakahiya. Last na lang po, ma'am. Ma'am, ano pong reaction niyo when Castro was the one who cited Yusek Zuleika in contempt? Ano pong reaction niyo po when you heard na it was Castro and not the other members who cited Yusek Zuleika? Salamat po. Nahihiya ako para sa Pilipinas. Noong sinabi sa akin na ganun yung nangyari, isang tao na convicted ng child abuse of IP children ay sinight in contempt ang isang IP lawyer who managed a multi-awarded city. Nahiya ako para sa Pilipinas. Nahihiya ako para sa Pilipinas. Alam niyo ba, sa ibang bansa, kapag convicted ka ng child abuse, para kang may leprosy. Walang lalapit sa iyo. Walang tatanggap sa iyo sa trabaho. Mas mataas pa ang mga taong may leprosy kesa sa mga taong convicted ng child abuse sa ibang bansa. Pero dito, sa ating bansa, ang isang tao na convicted ng child abuse, may power. Saan ka nakahanap ng ganyan? Nahihiya ako as a Filipino na ganito ang ating House of Representatives. Yun lang po, ma'am. Thank you. Nakadiri. Okay. Next question, Yak. Jason, SMNI. Galing, sarap nito. Okay, ma'am. Ma'am, narinig po ako. Yan. Yeah, clear. Yes, yes, ma'am. Yes, Jason. Yes, ma'am. Marami po sa ating mga kababayan po, ma'am, ang pumalag sa ginawa po ni Castro. Kung babasahin niyo po ang social media, pumalag po sila doon sa pag-cite in contempt kay Attorney Lopez. And they said po na there is grave abuse of power. Para po sa inyo, ma'am, nakikita niyo po ba that there is a blatant abuse of authority and this is an act of power tripping po na ginagawa po ng ilang kongresista against the OVP employees? Actually, yan ay talaga sinasabi ng lawyers sa akin. Sabi nila, you must go to court, you must go to court. Sa totoo lang, ako lang din talaga yung nagsasabi na pabayaan na lang natin kasi hayaan na lang natin, pasag na nato sila sa ilang gibati, hayaan natin sila mapagod at matapos yung 19th Congress na ito. In fact, Attorney Zuleika Lopez expressed din sa akin, sabi niya, I cannot go through all this and then not end up in the Supreme Court annotated report sa SCRA. Sabi niya, be in the books somewhere. Kung ganito man lang din ang pagdadaanan ko, we have to be in the legal books. So, ako din, napapaisip na ako. Pero ako lang din talaga yung nagsasabi sa mga lawyers na hold niyo muna yung mga cases ninyo, wag na muna. But they are just waiting sa akin na magsabi na i-file niyo lahat ng kaso na yan. Ma'am, Jason? Yes. Ma'am, ano po yung mensahe po natin sa ating mga kababayan? Kasi parang sila, ma'am, hindi na po maiwasan, nababasa po natin sa mga social media accounts na nagpapalabas, galit na galit po sila sa nangyayari. Dahil parang nababaliktad na po daw, ang isang convicted, yun yung nag-cite in contempt sa isang abogado, na isang regular o ordinaryong empleyado lang ng gobyerno na nais lang na magtrabaho, then sa isang hearing din, parang mas kinukundina pa yung may ginawa against criminality and drugs. Instead, ang i-condemn is yung mga drugista. Oo. Sa totoo nga,
yun din ang sagot ko as kanina, no? Sabi ko nahihiya ako para sa Pilipinas. Kasi ganito yung nakikita natin sa House of Representatives natin. Naiintindihan ko yung galit ng mga tao. Kasi hindi alam ng mga tao kung ano yung gusto nila makita sa ating mga members ng House of Representatives. Alam nyo, nagsabi na rin sa akin si Congressman Pulong Duterte, sabi niya, at this point, nahihiya ako na member ako ng 19th Congress. Meron ng isang congressman, isa lang yon. Pero, di ba, as a speaker, hindi ka rin ba mahihiya at mag-isip na meron kang member na nahihiya na member siya ng House of Representatives? So, naiintindihan ko yung galit ng mga tao. Yung mismong congressman nga, nahihiya na siya. Jason. Yes, ma'am. Last question na lang po. For the upcoming 2025 elections, marami po ang mga tatakbuli bilang mga kongresista. Ano po yung paalala po natin sa mga kababayan po natin, especially sa nangyayari ngayon, sa gitna na nangyayari sa House of Representatives? Yes, oo. Unang-una, huwag sila magpadala sa vote buying. Unang-una, huwag sila magpadala sa vote buying. Ang vote buying ngayon, nakatago na sa pangalang Ayuda. Nakatago na sa pangalang AIX. Nakatago siya sa pangalang AKAP. Nakatago siya sa pangalang Tupad. So, unang-una, pera nyo yan ng bayan. Tanggapin nyo yan. Hanapin nyo ang buong amount doon sa voucher kung ano dapat ang natatanggap ninyo. Huwag kayong magpadala sa vote buying. Kasi we will end up in an embarrassing situation na nanonood sa atin ang mga ibang bansa kasi ganito ang nangyayari sa House of Representatives natin. Pangalawa, huwag kayong maniwala sa mga promises ng mga politiko. Tingnan nyo kung ano yung kanyang track record. Kasi ang promise ay hindi pa nangyayari. Sa susunod pa yan. That is a future event. Pero tingnan nyo ang past nung politiko na yan. Ano bang nagawa niya? Ano bang nabigay niya? Ano ba ang promise niya noon na naibigay niya o hindi niya nabigay? And pangatlo, galing ako sa political dynasty ha. Hindi ko inaano yan. Obvious naman yan. Pero hindi dahil galing yan sa isang pamilya ng mga politiko ay automatic na ang boto ninyo. Pag-isipan ninyo kung ano ang kapasidad ng tao na yan bago ninyo iboto. Huwag kayong bumoto dahil sa apelido. Okay? Okay ka na, Jason? Salamat, ma'am. Okay. Next question, Dempsey, Philippine Daily Inquirer. Hi, ma'am. Good evening. You mentioned a while ago about parang tinatamad lang talaga kayo magpunta ng Supreme Court to challenge the hearings. Tama po ba? Na parang ganun yung sitwasyon na yun. And yes. Na-discuss talaga, ma'am, na may parang gagawin kayo sanang legal remedy or to go to Supreme Court to challenge this. I mean, what could possibly prompt you to go there already? I mean, hindi pa ba enough na seeing what's happening right now for you to go to Supreme Court? I mean, di ba, parang you mentioned na nga na parang, I mean, from the questions earlier, sinasabi na parang na-persecute ng araw, won't those be enough reasons for you to go to Supreme Court already and to challenge it? I mean, if you're not going to attend, why not just challenge it to the Supreme Court then?
Oo, totoo yan. I think mali ang word na nagamit ko kaninang natatamad. Hindi pa ako fully committed. Hindi ako fully committed na mag-file ng cases. Although lahat ng cases nasulat na ng mga lawyers. It's a matter of filing. In fact, kanina, kami ni Attorney Lopez, we were signing the verification and certification of non-forum shopping. Nagpirma na siya, nagpirma na ako. Inaantay na lang namin na na magsabi ang mga lawyers na we're ready. Everything, all the documents are ready for filing. Pero nasulat na lahat. Yung sa akin lang kasi, parang, yes. Dapat po talaga kumbaga madala na sa Supreme Court yan kasi pagka pinagpatuloy, wala po talagang mangyayari dyan No? Pagka walang nagkumisyon dyan sa mga pinaggagawa ng mga congressman dyan sa House of Representatives, yung mga committee hearing na yan. Kahit na mali na ginagawa nila, pagka walang tumayo, walang kumisyon sa Supreme Court sa mga pinaggagawa nila, magdidire-diretso lang ho yan. Yan ang magiging, kumbaga, kalakaran sa mga susunod pang kongreso. Patapos na ho itong 19th, sa 20th, pagka pumasok ho sila na ganitong kalakaran nila, hindi ho sila kinorek ng Supreme Court, di sa loob ng 3 taon, wala na naman silang atupagin kung hindi itong si Vice President Sara Duterte. Napakarami ho natin problema sa pagkain, flood control, korupsyon, kriminalidad, illegal na droga. Pero ngayon, ang focus ho ng sambayan ng Pilipino nandito sa mga Duterte. Tama naman na i-question sa mga korte natin yung ginagawa ng 19th Congress. Pero naisip ko din kasi hanggang June na lang din naman sila. And hindi naman ito kasi matatapos sa June para sa akin. Matatapos ito sa 2028 kung meron ng bagong Pangulo. Kung matuloy man ang election ng 2028. Kasi nandoon pa rin sa isa sa mga discussion and bullet points nila ang charter change. So, kailangan namin upuan ulit again and again ng mga lawyers, but ready sila sa kanilang mga hinanda na cases. Okay. Siguro follow up. I mean, what would prompt you to finally attend the committee hearings? Kasi parang as mentioned nga earlier, I mean, the panel was clearly looking for you and the other officers from your office na mag-appear doon po sa committee hearings. I mean, what would prompt you? Ano yung parang magiging final straw nyo for you to finally attend and to somehow respond to the questions being raised during the previous hearings? May parang certain move ba na dapat gawin yung House bago kayo umattend po mismo? Or anything that could prompt you to finally go there? Sa akin, kung dadalo si VP Sara, dapat yung heavy luggage issue, maklear muna yan. Yung may utang na 7 million o 9 million, magbayad muna yan. Si Franz Castro, dapat makulong muna yan. Tapos personal na magpasori yung anak nung nag-chat kay VP Sara. Doon pa lang dapat dumalo yan si VP Sara. Diyan sa pagdinig na yan. I think the most that they can do is kung ano yung ginagawa nila sa amin ngayon, diba? Dinedetain nila yung mga OVP personnel. So, yan na lang, Ayun na nga mga kababayan, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayong lahat. Mahal natin ng Pilipinas. Palakpakan ho muna natin. Ito si Vice President Sara Duterte. Galing. Ayos. Nakaano rin ho, nakaalagwa din ho itong si VP dito sa na to, presko na to. Galing.